Magandang gabi sa inyo mga kaoseserong mangyan. Ayan 'no. So ngayon, nagtataka kayo kung bakit iba na uli yung aking, pangalan, ayan. So pinalitan ko na yung pangalan ko from Kamangyan sa Patag to Oseserong Mangyan. So, hindi ako makatulog mga kamangyan. You know what? Kasi meron akong napanood. Actually, nanggaling ako sa trabaho 'no. It's magto-2 o'clock na ng gabi, hindi pa rin ako natutulog. May pasok pa ako ng 5 AM. Pero heto pa rin ako, buhay na buhay. Kasi masyadong naapektuhan yung damdamin ko sa aking napanupod. Sa napanood kong, hindi ko pa sure kung totoo talaga, 'no? May isang vlogger na nag-share tungkol sa isang kabayan natin sa ibang bansa, 'no, na nagpakamatay. Yes. Nagpakamatay siya dahil sa depression. Ayon sa vlogger, nagpakamatay daw si kabayan dahil yung asawa niya ay nangabet. Nangabet. At yung kabet, kaibigan pa daw ni Mrs. Napakasakit yung mga ganun. Napagod na ako eh. Napagod na ako. Parang hindi ako ako dito. Pero hindi. Pagod na ako eh. Pagod na ako sa lahat. Pagod na ako kaya sa nakakapag. Pagod na ako sa lahat. Pagod na ako. Pagod na ako sa lahat. Gusto mo na pamatay, hindi. Pagod na ako sa lahat. Pagod na ako sa lahat. Pagod na ako. Okay lang ako. Hindi na ako mahirap dito. Hindi na alam na pagod na ako. Lahat ng itinis ko. Lagi ganito ako na lang. Hindi ko alam ko anong gagawin ko. Ang sarap mamatay. Ang sarap mamatay talaga. Ang sarap mamatay. Ang sarap mamatay. Hindi nila alam yung hirap ko dito. Hindi nila alam yung nararamdaman ko lahat. Problema. Sino na lang yung pagkasa para maging okay ako sa likod na bibigyan tayo ng nararamdaman ko dito. Ay nako kabayan, sana sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. No? Para sa akin, sana dapat hindi mo na lang ginawa, no? Hindi kita gina-judge. Pero naawa lang ako sa mga maiiwan mo. Tama si vlogger na nag-share ng video mo na hindi ka namin dapat husgahan. Naapektuhan talaga ako. Kasi katulad ko rin is meron din akong kamag-anak na nasa ibang bansa, no? So, mahirap daw yung makipagsapalaran sa ibang bansa. Bilang isang babae na dapat na ilaw ng tahanan, no? Na dapat nag-aaruga sa mga anak, nag-iintindi sa loob ng tahanan, ay siya pa yung naging haligi ng tahanan. At yung haligi naman na dapat ay nagtatrabaho, nagpapakain sa pamilya,
ay siya namang naging ilaw ng tahanan. Pagkatapos ng paghihirap ni Mrs. sa ibang bansa, imbis na isipin yung hirap ng asawa sa ibang bansa, parang baliwala lang. Nagawa pang mga liwa. Hindi mo masasabing lalaki ka, no? Kung ganyan ang ginagawa mo. Hindi yan isang tunay na lalaki. Ang tawag dyan, kalibugan. Bakit ba naman kasi naisipan mong lokohin yung asawa mo? Napakaswerte mo na sa asawa mo. Bukod sa pinapakain ka na, may sustento ka pa, malaya kang magagawa yung bagay na gusto mo dahil hindi ka niya nakikita. Samantalang siya, kumukuskus ng inodoro na ibang tao, naglilinis ng bahay, naglalaba, kung ano-ano pang paghihirap ang nangyayari sa kanya sa ibang bansa, hindi mo naiisip yun. Dito nga sa atin, mapalayo lang tayo sa pamilya, papunta sa ibang bayan. Sobra na yung homesick na nararamdaman. What if nasa ibang bansa pa? Tol, bakit mo ginawa sa misis mo yun? Yung mga OFW na yan, nagtsatsaga yan. Kahit mahirap, kahit malungkot, kahit hindi ka kasama, kahit hindi mo makikita palagi yung buong mong pamilya, nagtsatsaga para lang mabuhay tayong naiwan dito sa Pilipinas. Ano pa binabalik natin sa kanila? Di ba sama ng loob, stress, problema, ayan. Kung hindi problema, ayan, ganyan nga. Kailangan din kami mga lalaki. No! Hindi yan reason para lukuhin mo yung asawa mo. You know what? Hindi mo naisip yung impact nito sa asawa mo, di ba? Ikaw sarap na sarap ka. Kasama mo ang ibang babae. At kaibigan pa ng asawa mo, ha? Ang kapal ng apog mo. At yung kaibigan, ang kapal din ng apog nyo. No? Ang dapat sa mga to, sila yung dapat ibasura. Kung ako sa mga sa mga nakapwesto diyan, sa mga nakaupo, gagawa ako ng batas para naman yung mga OFW hindi maging kawawa. Gagawa ako ng batas para sa mga babaeng OFW na niluloko ng asawa. No, yung matinding batas, yung hindi niya makakalimutan. Yung batas kasi ngayon, mga against lang. Ilang taon lang mahukulong yan. Samantala yung paghihirap nung taong nakadanas ng ganun, sobrang sakit. Sana naman sa mga asawa ng mga OFW na sa ibang bansa, isipin nyo naman yung hirap na dinaranas ng asawa nyo doon. Hindi nyo alam kung nakakakain sila ng maayos, kung tinatrato ba sila ng maayos, kung ang buhay ba nila doon ay maayos, or safe ba sila sa araw-araw nilang buhay. No, sana naman, i-appreciate nyo yun. No, sana naman, bigyan nyo ng halaga yung paghihirap nila sa ibang bansa. Hindi lang ikaw yung nahihirapan. Hindi lang ikaw yung may pangangailangan. Yung asawa mo din may pangangailangan, pero nagtitiis. Samantalang ikaw, ba't hindi mo nalang kamayin? Ha? Ba't hindi mo nalang kamayin? Lalabas din naman yung kalibugan na yan. Yan pangangailangan din naman. Makakaraos ka din. Magsarili ka na lang. Imbes na lokohin mo yung asawa mo. No? Pag nagsarili ka, makakaraos ka na, hindi mo pa nasaktan yung asawa mo. So, napakahirap magbitaw ng salita sa mga ganong tao. No? So, sana naman, kaya nga sabi ko, yung mga lalaking natira sa bahay at ngayon kayo ay naging ilaw na imbis na haligi, sana naman, respetuhin nyo yung asawa nyong nagpapalamon sa inyo.
Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, ayan guys, bago na yung name ng channel ko, i-search nyo na lang sa YouTube ang aking channel is Osiserong Mangyan. Ayan, so don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga videos na i-upload ko.